Eto po ang mga pag-uusapan natin for today. Marami tayong pag-uusapan na pati magnanakaw, walang tiwala kay Bongbong. Ganyan po kagrabe. Ganyan na po kasagad ang kadiliman nitong si Bongbong Marcos. Pangalawa, Boying at Recto barado kay Bongo. Pangatlo, Chanko binuking ang mga magnanakaw sa Kamara. Tatandaan natin, taga dyan siya. Alam niya kung sino ang malaking kinita dyan sa flood control projects. Recto, napikon kay Bongo. Panglima, BBM, handa na daw makinig sa taong bayan. Wow, totoo ba yan? O, yan ang mga pag-uusapan natin at marami pang iba. Kaya sana po mapanood nyo tong aking vlog simula sa simula at hanggang sa matapos. Okay, pakisuportahan nyo po. Nawa ay meron tayong matutunan. Okay? Sana po i-like nyo tong video na ito, itong vlog na to at wag pong kakalimutan na mag-subscribe po doon sa mga hindi pa po subscriber. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto muna ha, appetizer. Bago tayo pumunta doon sa ating main topic, pag-usapan muna natin itong sinabi ni Bongbong Marcos. Sabi niya, kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo. Sabihin ninyo sa amin, if it's something that we have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. Plastic animal ka, Bongbong Marcos ka. Willing na daw siyang makinig. Oo, bukas naman daw siya sa ibang... Alam mo, Marcos, itong Pilipinas ay hindi sana nagkaloko-loko kung talagang binukas mo lang yung tenga mo eh. Nakinig ka dyan sa mga sekretary mong nako, binulong-bulungan ka niyan. Baka may babaeng bumubulong sa likod mo. Kaya nagkaloko-loko. Syempre may kanya-kanyang agenda yan. Baka yung sekretary mo gusto rin kumita. Baka yung nako, kaya sabi ko sa'yo, dapat kung nakinig ka, maayos sana. Maayos yung napatakbo ang Pilipinas. Inutukan ng dilaw. Ang dilaw may agenda. 'Di ba? Inuto ng dilaw sa bagay. Yung asawa mo dilaw yan eh. Inutukan ng inito. Nakinig ka sa kanila. Tapos pustahan tayo. Yaang komunista na bumubulong-bulong sa'yo. Yaang mga dilawang bumubulong-bulong sa'yo. Sa dulo, kakanain ka rin yan. Nagpauto ka eh. Kasi may agenda sila labang kay Sara. Hindi na makakapasok yung dilaw na yan. Tain na yung mga yan. Yung mga komunista, wala na rin yan. Ang problema tanga ka rin eh. Nagpauto ka eh. Pero eto, maganda sa sinabi niya ha. Willing silang makinig. Sabihin lang. Yun ang gusto ko. So, bahain natin. Ang kanyang page. Bahain natin. Ang PTV4. Bahain natin ng komentaryo. Ito si Bongbong Marcos. Lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin nyo na. Galing sa kanya yan eh. Lahat ng reklamo nyo, sabihin nyo na. Ito ang pagkakataon natin. Sige, kayo kung ano reklamo nyo kay Bongbong Marcos, ilagay nyo dyan sa comment section. Wag kayong mahihiya, lagay nyo dyan. Bongbong Marcos, ito mga reklamo natin. Pati sa page niya, sabihin nyo, pero dyan lagay sa comment section. Ako, eto unahin ko sa inyo kung anong pinakareklamo ko kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, magpa-drug test ka. Ang tagal na naming sinasabi sa iyo ng taong bayan, magpa-drug test ka. Kasi hindi po pwedeng walang koneksyon kung ikaw ay adik o hindi sa pamamalakad ng Pilipinas. Bigyan ko kayong halimbawa, pinost ko nga to sa Facebook. Hahayaan ba ninyo ang magbabantay ng anak ninyo ay adik at magnanakaw? Di ba? Solusyonan muna natin yung pagiging adik mo. Di umano. Ngayon, kung hindi totoo at ikaw ay nag-drug test, di clear ka.
Isipin mo, hindi mo nga pababantayan yung bahay mo tsaka mga anak mo sa adik eh. Pababantayan mo pa buong Pilipinas? Ah. Yan ang malaking problema ng Pilipinas sa'yo, Bongbong Marcos. Dahil kung ikaw ay adik, paano mo patatakbuhin ang Pilipinas ng maayos? Nakakita ka na ba ng adik na hindi magnanakaw? Sige nga. Ah. Kaya alam mo, hindi sa pinagbibintangan ka namin. Pero, ngayong gusto mo nang makinig, yan ang unahin mo, drug test. Pangalawa, yang ICI, buwagin mo na yan. Walang maitutulong yan sa bansang Pilipinas. Ang ICI, kung hindi lang nila ite-televise, hindi lang nila bubuksan sa publiko, walang maniniwala dyan sa ICI na yan. Makinig ka sa amin, Bongbong Marcos. Walang makikinig dyan. Walang maniniwala dyan. So ang mangyayari sa inyo, gumagawa lang kayo ng drama. Ang importante, maibalik ang tiwala ng taong bayan patungkol kung ikaw ay seryosong solusyonan ang problema ng baha. Eh kung hindi mo ite-televise sa ICI na yan, wala ring kwenta, hindi maibabalik ang tiwala ng taong bayan. Pangatlo, may kaso si Boying. Bakit siya ang pinili mong ombudsman? Pang-apat, pinasok ni Tory illegally ang KOJC. Walang warrant kay pastor. Walang search warrant. Pero nag-search. Nag-stay doon ng 16 days. That is illegal. Wala kang ginawa. Ano to? Babuyan tayo ng reliyon? Di ba? Ito pa. Paimbestigahan ninyo yung mga congressman. Paimbestigahan mo si Tambi. Kanselahin mo ang passport ni Saldico. Kung seryoso ka na pauwiin dito si Saldi. Be a man. Bongbong Marcos. Let your yes be yes and your no be no. Pag sinabi mong willing ka makinig, stand up to it. Stand up on it. Like your life is dependent on it. Dapat ganun. Huwag yung sasabihin mo willing ka makinig. Wala ka namang gagawin. Pustahan tayo sa dinami ng sinabi ko, ni isa wala kang kayang gawin doon. Di ba? Oh. At hindi lang yun. Kasi, kung lahat ng gusto kong sabihin sa'yo, lahat ng reklamo ko sa'yo sasabihin ko, isang vlog na yun. Marami pa akong i-discuss. Kaya siguro, magtulungan na lang tayo. Ilagay nyo na rin ang reklamo nyo dyan sa baba nang mabasa ng ating mga kababayan din. Tapos, sabihin nyo sa page niya, sa personal page niya, sabihin nyo sa PT, sabihin nyo sa media ang mga reklamo nyo kay Bongbong Marcos. O, ito po, next. O, ito, Bongbong Marcos, gusto mo pa ng isang reklamo na willing kang makinig? Pakinggan mo itong sasabihin ni BP Sara sa'yo. Bukod sa mga isyu tungkol sa ICC, hindi rin pinalampas si VP Sara ang patutsada sa Malacanang. Sa gitna ng tree planting event, sinagot ng bise ang mga pasaring ni Palace Press Officer Claire Castro na nagsabing nililinis daw ni PBBM ang mga kalat na iniwan na nagdaang administrasyon, kabilang na riyan ang kontrobersya sa Pharmaly. Bastos talaga ang bunganga nitong si Claire, no? Kababaing tao, bastos. Ano kaya ang kinakain nitong si Claire? Kumakain kaya to ng kabastusan? Di, bastos eh. Di ba? Anong klaseng babae ito? Anong bunganga meron tong babae na ito? Isipin mo, sinusolusyonan natin yung problema sa korupsyon ngayon. Pumupunta ka sa dating administrasyon. Binababoy mo yung investigasyon eh.
Kailan ba nagnanakawan? Ngayon o yung dati? Kung may nakawan dati, tapos na yun, nanakaw na yun. Saka natin problemahin. Problemahin muna natin yung nakaw ngayon kasi magtutuloy-tuloy. Yung mga nakaw dati, hindi naman na makakapagnakaw yun eh. Hindi ko sinasabing isang tabi. Pero ito muna tayo oh. Nililihis mo kay Bongbong Marcos eh. Kaya nawawala ng tiwala taong bayan sa inyo eh. Hindi kayo seryoso hanapin yung mastermind. Baka mamaya nag-away kayo ng asawa mo, pati si Duterte may kasalanan. May asawa ba to? Hindi ko alam eh. Ha? Baka may nangyaring masama sa anak mo, si Duterte may kasalanan. Lahat na lang Duterte. Pwede ko kayang gawin yun? Ha? Pambihira oh. siya sa Farmally. Sabi ng bise, selective justice ang ginagawa ng Marcos administration. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Wag sila Yan. Eto, makinig ka, Bongbong Marcos. This is legit. Sa akin, walang problema eh. Ha? Lahat po sa atin, okay lang. Basta ikakabutin para sa taong bayan. Pero lagi nating tatandaan, hindi tayo dapat double standard. Kung i-apply mo sa Duterte, dapat i-apply mo din sa'yo. Naiintindihan? Kung i-apply mo sa Duterte at babalikan mo yung nakaraan, dapat i-apply mo rin sa Aquino. And I'm sure, hindi mo kayang kalabanin ang Aquino. Because Bongbong Marcos is a weak person. You need the yellows. Kaya hindi mo maibabalik doon sa Aquino. Kung ang gusto nyo talaga masolusyonan ng problema ng korupsyon, gusto mo kahit yung dati balikan. Pati kaso ng tatay mo, balikan mo. Kasi grabe ang nakawan nung panahon ng tatay mo. Panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Aquino. Pati si Ramos, isama mo na. Ano ibig ko sabihin? Fair. Diba? Pero kung ako lang ang masusunod, saka na natin habulin yon. Ghost projects muna, wag kang umalis doon, Bongbong Marcos. Napunta ka sa Farmally. Obvious naman kayong mga animal kayo. Diba? Ayan ka na naman. Ayaw mong makinig eh. Alam mo yung rally, sinasabi nila konti nag-attend, andyan na tayo. Pero sa totoo, ang totoong rally ng taong bayan, nasa social media. Ang daming galit sa'yo. Akala mo matatapos ang galit ng taong bayan sa'yo? Kadadakdak ni Claire? Claire is not helping you a bit. Pinapasama ka ni Claire. Akala mo, lahat ng sisi pasa mo sa Duterte? Maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa'yo? No. Nakikita nila hindi ka seryoso. Sugpuin itong problema ng Pilipinas. Makinig ka, Bongbong Marcos. Hindi matatapos yung rally sa social media, yung rally sa kalsada until you face the problem. Ang problema lang, you are the problem kaya hindi mo maharap eh. Yan ang totoo. selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. At nang tanungin kung kwalipikado bang maging Justice Secretary si Castro, diretsong sagot ni VP Sara, hindi. Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Totoo, tapos gagawin mo pang DOJ Secretary. Wala na, isipin mo. Boying, Ombudsman, DOJ Secretary, Claire, SILG, John B. Cremulya. Oh my God. Ang nag-iimbestiga, ICI, sikreto. Antindi, no? Nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan.
Wala pang bagong tugon dyan si Castro pero nauna na niyang sinabi na hindi totoo ang balitang magiging sekretary siya ng Department of Justice. Sana nga may isang salita ito, baka bakla ito eh. 'Di ba? Ang dami na kasi nilang sinabi na hindi naman natutupad. Oh. Kapalit ng ngayoy ombudsman na si Boying Remulla. Kasi tignan mo yung pagiging ombudsman ni Boying. Nabanggit niya lang yan sa interview tapos tuloy-tuloy na, yun na. Tingnan niyo yung senaryo kay Tambi. Nabanggit niya lang sa interview. Siya, makikipagtulungan siya. At parang siya ang gagawing state witness, pambihirang anak ng teteng tong mga ito. Magtutuloy-tuloy din yan. Tingnan mo, yung mastermind siya pa state witness. Ganyan bongbong. Tapos sasabihin mo gusto mo makinig. Nagbabalita mula sa Eto, next tingnan nyo pa. Tapos ito ang statement ni Bongbong Marcos. Tingnan yung mabuti. Sabi niya, the opposition would love to bring me into this. Saan? Gusto ng opposition dalhin ako dito. Saan? Isali siya dito sa problema ng nakawan, dito sa ghost projects. Dito sa mga flood control projects na wala naman multo. To include me in all of this. Etong this, yung ghost projects. But that's politics. Gusto nila akong tanggalin. See? Alam nyo kung anong gusto niya, narrative na nila yan. Dilaw. Yan ang naratibo ng dilaw. Ayaw namin sa mga magnanakaw. Ihinto ang korupsyon. Hindi kami pumirma sa budget. Sa BICAM, hindi kami pumirma. Pero hindi namin sasabihin, Marcos, resign. Dahil uupo si Sara. Di ba? Nabulungan to ng damonyo. Nabulungan to. Yan na yun eh. So okay lang, kainin nila yung tae ni Marcos na dating isinuka na nila, na dating sinasabi nilang diktador, magnanakaw. Kainin na lang nila ngayon. Di baling nang magnakaw kayo, kaliwat kanan. Basta wag kang aalis kasi makakaupo si Sara. Ganyan ang naratibo nila. Marcos, hindi ka dinadala doon sa sitwasyon ng ghost projects. Ikaw ang nagdala doon sa sarili mo dyan sa ghost projects. Kayo ang kumita dyan, hindi naman kami. Sino bang pumirma niyan? Sino bang pumirma ng budget? Sino bang pumirma ng insertions? Ay, hindi nga pala insertions. Pag majority, pag si Risa, pag Dilawan, amendments. Hindi pala in-insert ni Risa. Hindi niya nilamas-lamas at in-insert. Inamend ni Risa. Ikaw pumirma nun. Ikaw ang naglagay mo sa sitwasyon sa sarili mo, sa alanganin. Di ba? Ikaw ang dinadala sa investigasyon, sa ebidensyang naglalabasan. Sa katunayan, kung pinatuloy mo si Chis Escudero as Senate President at si Marcoleta as Blue Ribbon Committee, yung ebidensya will bring it to you. Doon na patungo ebidensya sa iyo eh. Kaya hinhijack nyo yung Senate. Ipinalit mo yung Itbulaga. Ipinalit mo yung clown. O, di nahinto. O. Kasalanan pa ng taong bayan? Kasalanan pa ng oposisyon, dinala ka dyan? Alam mo, Bongbong Marcos, kung malinis kang talaga, kung wala kang ninakaw, pwede mong i-open, all open yan. Tingnan mo kung bakit
matapang si Marcoleta. Bakit matapang si Kiko Barsaga? Maybe they are not perfect. Pero pagdating sa nakawan, malinis eh. Parang ang sarap maging politiko ngayon. Di baling hindi ka perpekto, basta hindi ka lang magnanakaw. Bakit? Hindi ka matatakot eh. Hindi ka kayang takutin. Malinis ka eh. Madumi ka man, hindi ka naman magnanakaw. Hindi ka nila pwedeng i-blackmail kasi wala kang nakaw. Wala kang kriminal na ginawa. Diba? Tapang mo ngayon. And you will really shine. Kasi tinan nyo, ang daming congressman duwag. Hawak sa liig, tuta. Bakit? Nakinabang din sa nakaw eh. Kaya tahimik eh. Look at them. Look at the difference of most of the congressmen compared to Tiangco. Ang layo, di ba? Bakit? May pakinabang eh. Nagnakaw din. Hindi lang kasing laki nung kay Saldi ko. O kay Tambi. Pero may nakinabang. Nagnakaw din. O to next, tingnan po natin. Ito tingnan po natin. Pati magnanakaw, walang tiwala sa iyo, Bongbong Marcos, dyan sa administrasyon mo. Oh. Mailap pa rin ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya mula nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Comment lang po ma'am, pinasuhan po kayo ng 7.1 billion. Hello ma'am. Comment lang po. Hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig. Nagsabi pala ang mag-asawang Diskaya sa ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Alam mo kung bakit? Kayo, na mga tuta ni Bongbong Marcos, ayaw niyong buksan sa publiko. Isipin ninyo, pati yung magnanakaw, di umano. Yung mga pipitsugin, hindi mayayaman niya, pero compared to Tambi, pipitsugin yan. Ano yan? Dilis yan. Oo, si Pating, si Tambi. No, hindi ko sinasabing na kaya papitsugin mahirap, hindi po. Pero pati yung mga maliliit na magnanakaw compared kay Tambi, walang tiwala sa inyo, di umano. Di ba? Ayaw na mag-submit sa ICI. Bakit? Una, humihingi sila na maging state witness. Ang dami niyong hinihingi sa Diskaya. Kailangan ibalik pa. Tapos biglang magsasalita si Tambi na kinukonsider siya maging state witness. Di umano? Wow! Kaya to, mga kababayan ko, sa mga banateros dyan, huwag po tayong matakot. Isigaw natin, huwag tayong papayag na ang mastermind, siya pa ang magiging state witness. Ituloy-tuloy nating sabihin yan sa ating social media. Tingnan mo itong mga ito, sarswela ang ginagawa ninyo. Isama nyo dyan si Tito Soto, Itbulaga na yan. Oo, noon time show yung ginagawa ninyo. Tapos pasikretong investigasyon. Kahit ako si Diskaya, hindi ako magtitiwala. Dahil alam ko, hindi kayo independent. Hindi kayo nakagitna. Nakapanig kayo kay Tambi. Nakapanig kayo kay Bongbong Marcos. Halatang halata eh. Normal, delikado si Diskaya. Di ba? Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nilang maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Mahirap kayo. Mas maraming pera si Tambi sa inyo. Ikaw, payong lang ang nabili mo na may kotse. Siya payong. Na may bahay sa Forbes. Pero anila, sinabi sa isang panayam daw ni ICI Commissioner Rogelio Singson na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga ng nasabi ko, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture. Yan na naman yan eh. It's early to tell. Wala pa kaming napipili.
na sino magiging state witness, etc., etc. Pero sa dulo, si Tambilin yan. Kunwari lang, dumaan sa due process, inimbestigahan, at napatunayan na hindi the most guilty si Tambi, kaya pwede na nating siyang proteksyonan sa batas natin. Laya si Tambi, hero pa ang animal. Isipin mo yung pinakamalaking ninakaw at nakinabang di umano, siya pa ang hero, pambihira. O, ganyan-ganyan ginawa nyo kay Boying. Dito hindi. Yung executive department, kunwari dadaan pa sa JBC, kunwari may due process, kunwari ganito, ganito, pinag-uusapan pa. Ganun din. Napanood na namin yan. Ha? Naku. Ako, wag natin lokohin ang taong bayan. 'Di ba? Ang sakit na nga na ninanakawan nyo sila, parang minamaliit nyo pa na hindi nila kayang maisip itong panggagago nyo sa kanila. Pambira naman kayo. Bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makakaapekto September 19, ano ng petsa na ngayon? Pambira kayo. Yung tagal-tagal na sinabi ni Bongbong Marcos, ni wala nga kayo makakasuhan, ni hindi nyo nga mapauwi si ni hindi nyo makansela yung mapa-cancel yung passport ni Saldico. sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Ini simple lang Ano ang sinasabi ng ebidensya? Bulacan, pangatlo sa pinakamalaking proyekto na nakuha ng flood control projects nasa Ilocos Norte. 'Di ba? Ang dami kontrata ng Diskaya sa Ilocos Norte. Kailangan po ba bang maging abogado? Maging matalino para maintindihan 'yon? Ang simple. Yung ebidensya, it's leading there. Bulacan, Ilocos Norte, unahin yung imbestigahan. Sigurado ko, matutumbok nyo na mas mabilis. Unless, hindi nyo talaga iimbestigahan ang Ilocos Norte. Kaya sir, hindi mo kailangan maging matalino. Kailangan mo lang manindigan at maging matapang. Kailangan mo lang maging independent gaya ng sinasabi ninyo na ang ICI is independent of the executive powers of the President. Tanong, kaya mong imbestigahan ng Ilocos Norte sa lalong madaling panahon? Hindi Kaya buwagin nyo na yung ICI. Yan ang sinasabi ni Guanzon, alisin nyo na yan. Panggulo lang kayo. Right now, I think we have Hindi ko titigilan to mga to hanggat hindi nila tinitelevise to Huwag nating itigilan to. Moro-moro gagawin na itong mga to. as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration still. Sabi ng opisina ng ombudsman na nag-iimbestiga rin at Isa ka pa, wala kang alam. magre-rekomenda ng mga kaso misguided o mali ang gabay sa mga diskaya. Pakipagtulungan sa gobyerno nila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Naku, kung ako si Diskaya, makikipagtulungan ako sa gobyerno? Sino nga hawak ng kaso ko? ICI tsaka si Boying? Are you out of your mind? Hindi ka pa nagsisimula, guilty ka na Di ba? Lalo na kung ituturo mo si Tambi. At saka si Bongbong. Ikaw
Ikaw naman, para kang bata ng baguhan ka eh. Dahil naman sa sakit kung kaya hindi nakaharap sa ICI kahit nakaschedule si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Siyang umano'y naglagay ng mga pondo para sa mga maanumalyang flood control project. Na-hospital naman itong Lunes pero balik Senate detention na ulit ngayong araw si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Ay, magpapayat ka. Si Tambi nangangayayat na. Ikaw kahit nai-stress, hindi ka nangangayayat. Matibay ang pangangatawan mo, Brad. Pinasuri siya dahil sa inireklamong chest discomfort na lumabas ng muscle spasm. 16 na tao naman ang ipinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin para ma-monitor kung mag-a-abroad. Kabilang sa kanila sina dating Congresswoman Isama mo dyan si Bongbong Marcos. Mary Mitzi Cahayon Uy, ang ama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, na ayon sa mga diskaya ay personal nilang inabutan ng komisyon. At si Romeo Bogs Magalong na umano'y tauhan ni Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag para sa GMA. Ay, nako. Next tayo, ito, pag-usapan natin kasi maganda tong mga susunod nating topic. Ito, pag-usapan natin paano barado kay Senator Bongo to sila Recto. Tingnan natin yung buong pangyayari. Okay. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. Yeah, ako'y totoo sangayon ako. Ang daming natulungan ng Malasakit Center ni Senator Bongo. Kaya talaga yan ang kanyang tinutulak, yung health na yan. Kaya nga si Senator Bongo ang may pinakamalaking boto nung nakaraang eleksyon para senador. Bakit? Yung kanyang health na advokasya. Totoo. Hindi peke. I'm sure mas marami dito sa mga nakikinig sa akin, may kaibigan o kamag-anak or may kakilala na natulungan nung kanyang Malasakit Center. Dapat naman talaga ayusin natin. Alam mo, kung nung mga dati, sinasabi ko, kasi may mga kamag-anak ako sa Canada at sa Amerika, yun po ang pinagkaiba ng Pilipinas. Dito, may problema ka na sa sakit mo, may problema ka pa sa ospital. Parang mamamatay ka sa ospital. Sa katunayan, minsan ayaw ka pang tanggapin pag wala kang pera. Yan ang dapat finufokusan natin. Bakit inalisan kasi ng budget yung PhilHealth? Dapat tama naman si Senator Bongo, dapat talaga PhilHealth, importante yan. Tapos saan nyo dadalahin? I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ay, siga! Siga, korekto! Dito ka! Dahil maraming mga probinsya po na walang sariling hospital, kaya DOH po nagdadala. At marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan nyo rin po ito to make it operational. At Sinasabi ni Senator Bongo, pakiusap ko lang. Pakiusap ko lang. Make this operational. dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang Magamit ang PhilHealth mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ibig sabihin, talagang epektibo. Mindanao. And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pong discretion ang ibinigay sa akin ng Basta excess mandate po. na yon. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions. Pakiusap ko lang, kung maaari, yan ang mga sinasabi ni Bongo patungkol dito sa PhilHealth. In the future, wag lang po sana yung health. Kung wala na, Sa madaling salita, sinasabi ni Bongo, kung gusto nyo galawin yung lahat ng pera, galawin nyo na, wag na yung PhilHealth. Kung gusto nyo magnakaw kayo dyan sa basura, dyan sa maleta, magnakaw kayo dyan sa baha, wag na kayo magnakaw sa PhilHealth. Doon nyo, pondohan natin yung PhilHealth.
Ganon. Hindi na rin tayo papayag dito sa Senado ng Yan ganon. yan ang Hindi na rin pakiusap ko sa tayo Kongreso. papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, Tama. Mismo. Ang laki ng problema natin dito. klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ay, bastos ang bunganga mo. Ha? Bastos. Hindi ka namin tatantanan. Bastos ang bunganga mo. Ikaw, Mr. Tax ka. Ikaw ang pahirap. Ikaw ang pahirap sa taong bayan. Ha? Pataw ka. Wala kang ginawa kundi pataw ng tax, pataw ng VAT, pataw kung ano. Tapos bastos pa bunganga mo. Naghalikan ba kayo ni Claire? Hindi, nagtatanong lang, nagtatanong. Kasi parehas bastos ang bunganga ninyo eh. Nakikiusap yung tao para tungkol sa health. Sasabihin mo wag kong utusan, siga ka. Trabaho nyo yan, trabaho niyang ng senador yun magsabi patungkol sa inyo eh. Nakiusap ng maayos yung tao. Barumbado to animal na to ah. Ang bihira oh. Para kasi macho sa Bible. Hindi, naisip ko lang ha. Lang si Macho kasi 'di ba galit na galit ang Jews sa kanya before sa Macho sa Bible. Oh. 'Di ba? Dahil tax collector. Ito ganda, puro tax. Pero si Macho nagbagong buhay nung tinawag ng Panginoon. Turn around. 180 degrees. Ikaw kailan ka kaya magbabago, animal? Ikaw na nagpapahirap sa taong bayan, ganyan ka pa makapagsalita, ang bastos to. Ay naku, ewan ko sa'yo, Recto. Tingnan nyo po itong susunod ha. Tingnan nyo, babasahin ko yung ano ha. Sabi niya, warning ni Secretary Recto sa panukalang pagbaba ng VAT. Oh. Nagbabala si Finance Secretary Ralph Recto sa posibleng maging epekto ng panukalang ibaba sa 10% na kinokolektang value-added tax. Yung VAT, ayaw niyang gawin. Kasi nire-recommenda yung VAT na yan, gawing 10%, 12% yan. Bibili ka sa restaurant, may 12%. Kakain ka sa labas, may 12%. Magagasolina ka, may 12%. Bibili ka ng kondo, may 12%. Bibili ka ng kotse, may 12%. Bibili ka ng bahay, may 12%. Lahat ng gagawin mo, pati pag-ihi mo, kukuhanin na nilang 12%. Oh. Pati yung tae mo, kukuhanin na nila ng 12%, tapos isasaksak nila dun sa dilawan, yung kumakain ng tae. Ganon. O, kainin nyo. Sali-sali tayo dito. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng kalihim na maaari magdulot ang panukala ng revenue losses. So, ayaw niya. Kasi malulugi raw ang gobyerno. Kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operational expenses natin uutangin na rin ayon kay Recto. I'm sure that those who have filed a bill all have well intentions. Maganda raw ang intensyon ng mga nag-file ng bill na baba sa 10%. Pambihira. Hindi naman hinihingi lahat. From 12%, ibaba lang sa 10%. Sa katunayan, sobra-sobra pa nga yung 10%. Sa ibang bansa naman, walang ganyan. Sa Dubai nga, walang mga tax eh. Ang ganda ng pamamalakad doon. Ang ganda ng bansa nila. Walang tax. Wala po yan sa laki ng tax. Nasa implementation yan. I'm sure that those who have filed having said that, at this point in time, if you do, I leave it to Congress. If you pass a bill, my warning, nag-warning pa nga animal, will be that there will be a possible credit rating downgrade. Dagdag niya. Turuan kita, Recto. Kasi ito, hindi naman ito kailangan matalino ka. Ito, hindi mo kailangan college graduate. Bagamat tayo college graduate, hindi natin pinagmamalaking kaya kung nasasabi ito ay matalino ko. Ang punto rito, kailangan lang mahal mo taong bayan para masolusyonan niyang problema sa tax. Alam mo, kahit gawing 5% yan, kung aayusin ng gobyerno
ang pamamalakad patungkol sa pera. Kahit nga alisin mo totally ang VAT na yan, hindi maaapektuhan ang Pilipinas. Tingnan nyo, bigyan ko kayong malaking halimbawa. Ang Davao, walang nakawan. Tingnan mo. Ang layo-layo sa sentro. Ang layo-layo sa Maynila. And yet, lamang pa ang ekonomiya nila. Bakit? Walang nakawan. Bigyan naman natin patungkol sa reliyon naman, KOJC. Walang nakawan sa KOJC. Di ba? Tingnan nyo. Ang ganda ng pamamalakad sa KOJC. Libre pagkain, libre bahay, libre pag-aaral. Lahat libre. Ang ganda ng kingdom. Bakit? Yung pera na pupunta sa tama, hindi ninanakaw. Wala po yan sa laki ng pera. Nasa laki po yan ng magnanakaw. Habang palaki ng palaki si Lolong, kahit gawin mong 20% yung back mong animal na yan, kakapusin pa rin ng Pilipinas. Kailangan mo pa bang maging matalino yan? Hindi mo na kailangan magkaroon ng asawang artista para malaman yan. Pambihira kayo. Huwag mong pahirapan. Ha? Ako, ito lang sasabihin ko sa'yo. Nakikiusap si Bongo, idalin sa health. I-prioritize yung health. Ayaw pa mong pagpaturo. Yan ang problema mo. You are the same with Marcos. Ayaw nyo makinig sa taong bayan. Mr. Know-how kayo lahat eh. Mr. All-Knowing kayo lahat. Wag mong pahirapan ng taong bayan dyan sa katataks mo. Then, let the government adjust. Bawasan nila yung nakaw nila. Pustahan tayo kahit zero bat. Mas maganda kalalabasan ng Pilipinas. Oh, ito next. Ito, pakinggan pa natin. Isa pa to. Isa pa tong kasabwat. Barado rin to. Barado, pakinggan ninyo. First two cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Discaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. No, tapos, si Tambi gagawin yung state witness. Nagtatanong lang. Kasi parehas kayo ng record ni Tambi, ha? Kunwari pinapadaan sa due process, kunwari dumaan sa JBC, bigla ka naging ombudsman. O ganyan din si Tambi, kunwari pinag-aaralan ng ICI. Sa susunod yan, sila na state witness. So, ibig mo sabihin, sumunod pa si Tambi dito sa mga Diskaya? It's not the other way around. Wow! 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 UP! Lawyer! Wow! Wow! And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang... Di alam mo ba't walang tiwala? Pati nga yung Marines, di ba? Ayaw pumasok sa state witness. Bakit? Walang tiwala sa'yo. Boying, you need to... Isa ka pa, ayaw mo ring makinig eh. Para kasi bongbong. You need to realize. They don't trust you. That is the problem. Kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan and how... Sino ba? Ayaw nilang ilahad. Poprotektahan ka namin. Gagawin ka naming state witness. Pero ilahad yung lahat. Ang tanong ni Pinky Lacson, ay ni Pinky Webb, sino ba sa tingin mo yung pinoprotektahan? Far high does that go? I think they've been protecting Bongo. Iyon, napunta na naman tayo sa Duterte na naman.
Whew! Animal na gobyerno 'to, no? Hindi talaga nila gustong ayusin. Gusto lang nilang sirahan ng Duterte. Yeah. Ang liwanag yung binabanggit si Stanby tsaka si Saldi ayaw niyong imbestigahan. Ngayon pupunta ka kay Bongo. Wow. The joint venture that they had with the CLTG with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. Ulitin mo pa, Pinky Web. Ulitin mo pa, si Senator Bongo. Ulitin ko para sa iyo. Si Senator Bongo, si Senator Bongo, si Senator Bongo. Kasi alam ko yan, nandidiin nyo talaga si Senator Bongo eh. Dahil Duterte na naman eh. Eh kung kain-tae kaya si Senator Bongo, katulad ng Dilaw, babanggitin mo? Pwe. Ang linaw-linaw. Yung investigasyon, papunta kay Saldi tsaka kay Tambi. Sinong gusto nyo imbestigahan? Si Bongo, si Cheese. Oh, yung ICI, ikaw ombudsman. Hinahamon ka nga eh. 'Di ba? Anong sabi ni si Guanzon ba yun o si Chavit? Pustahan, hindi mo kayang imbestigahan si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Patungo dun eh. Sila yung mastermind. Gusto mong pumunta kay Bongo. Ang layo-layo eh. Sasabihin hindi kasi yung family. Teka muna, ang dami. Ang dami connected. Punta ka lang sa Ilocos Norte. Yung Diskaya, maraming proyekto sa Ilocos Norte. Are you stupid? I don't think so. Matalino ka eh. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Senator Bongo. Of course. Ano yan eh, kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special Hindi, ano sinasabi nila? 'Di ba? Anong hamon ng taong bayan? Hindi sa akin 'to ha. Siguro nababasa mo, Boying, sa Facebook. Anong hamon nila? Kaya mo bang imbestigahan yung anak mo? Na biglang naglaho parang bula yung kaso? Tapos yung PIDEA chief pa ang natanggal? Eh, 'di ba? Who are you kidding? Ngayon Duterte naman. Sino isusunod nyo? Si Bato. 'Di ba? Anong klaseng ombudsman to? Ang gusto i-prioritize Parmali. Tatawagin pa yung Gordon na parang sigadon. You are all jokes. of concern in researching the culpabilities of people so we can have Alam mo, baka sabihin nyo, pinagtatanggol ko si Bongo. Hindi po. Sa akin wala. Kung kailangan merong managot, managot. Pero bakit dyan kayo nakafocus? Hindi muna tayo mag-focus sa mastermind ng ghost projects. After we solve o makulong, maparusahan, mapanagot yung mastermind ng ghost projects at ng mga flood control projects sa Ilocos, sa Bulacan, at kung saan-saan pa. Then, sige, gusto mo pumunta sa Parmali, gusto mo pumunta ka pa sa SAF 44, kung anong gusto mong puntahan. Mastermind muna. Boying, mastermind ng ghost projects. Huwag nyo kaming iligaw. Ginagamit nyo yung mga senator para pagtakpan na hindi kayo pumunta sa mastermind. Ano bang meron sa mastermind at ayaw nyo yun ng bulat-latin? Ba't layo kayo ng layo? Ba't layo kayo ng layo sa ghost projects? restitution given to the country. Ano yan, marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pinky. Wala kayang kaso yung anak nito?
Tingnan natin. Kasi congressman din anak niya, eh. Tumanggap kaya nung pumirma sa impeachment ni VP Sara? Pumirma ba yung anak mo para sa impeachment? Hindi ko alam kung bagong pasok 'to, eh, 'no? But anyway, kung yung anak kaya niya, yun ang tanong sa kanya, eh. Kung anak kaya niya imbestigahan? Sabi niya, "Malinis yung mga anak ko. Pinalaki namin ng maayos." Mga taga Cavite, eh. Ako kasi wala akong personal knowledge, aminin ko sa inyo. Pero I'm sure, kasi marami akong nadidinig from Cavite. From Cavite, pakilagay niyo diyan sa comment section, anong alam niyo? Turuan niyo kami, ha? Next, pakinggan mo ito, ha, Boying, kasi itong susunod may connection. Pero bago 'yon, ito yung sinasabi ko kanina, eh. Tingnan ninyo. News update, Singson hinamon si Remulla na kasuhan si Romualdez at co. Andun na, oh. Nakalatag na sa pagmumukha ninyo that they are somehow, to the very least, at best, lahat na po, that they are involved. Ang tanong, kaya mo bang kasuhan si Romualdez at si co? Or are you going to protect them? Or isang tabi muna, si Romualdez at si co, punta muna tayong Parmali. Puntahan muna natin yung Duterte, saka na si Romualdez at si co. Malunod muna kayo dyan sa baha. Hayaan na muna natin sila magnakaw paulit-ulit dyan sa flood control. Punta muna tayo sa Duterte at yung mga kaalyado ng Duterte. Huwag po tayong papayag, ilihis sa mastermind. Sila na ang itinuturo. Ayan o, tinuturo na ni Singson. Layo pa ng layo to si Boying. Eto pa, isa pa. Ito po, tingnan po natin yan kasi kung talagang seryoso sa paghahanap, etong si Boying, dapat ito inuuna niya. Bukod kay Saldi tsaka kay Tambi, kung gusto mong talaga maayos, ito, tingnan mo. Jiggy, yung mungkahi nga ni Tiangco ay ilathala ng House Appropriations Committee sa website ng Kamara ang budget na ilalaan nga sa mga proyekto ng mga kongresista mula sa mga distrito at pati na rin sa party list. Paraan daw ito para manumbalik nga yung tiwala ng publiko. Halimbawa raw kasi sa 2025 budget, ang dami umanong proyekto na isiningit ng dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na hindi naman pala ni-request ng kinatawan ng mismong distrito. Ayan, ito sinasabi, di ba? Sinasabi na ni Tiangco. Si Saldico nagre-request, halimbawa ako congressman ako ng CTA. Hindi ko naman ni-request para sa distrito ko, pero binibigyan ng pondo. Bakit? Gagawa ng ghost projects, ibubulsa lang nila. Or meron silang komisyon. Yan ang punto ni Tiangco. Kaya kunwari, ikaw congressman, bigla ka magkakaproyekto, bigla ka magkakaroon ng budget, hindi mo alam. Bakit? With the purpose na gustong manakaw. Ito lantaran na, Boying. Bakit hindi mo imbestigahan? Punta ka ng punta kay Bongo. Punta ka sa Parmali. Punta ka sa mga Duterte. Ito nakalantad na, with direct connection sa ghost projects. Hindi lang connected yung family. Hindi lang connected yung nag-donate. Connected mismo sa project. Hawak ang budget. Ang gusto mong imbestigahan yung mga buitre. Nasa pagmumukha mo na, Boying, Mahalaga raw na makita ng taong bayan kung sino ang proponent ng bawat project at kung alam ba ito ng district representative para walang turuan kapag may problema nga yung proyekto. Git pa ni Tiangco ay kung may transparency sa lahat ng distrito, pati na rin nga sa party list allocations, mawawala yung espasyo para sa anyay Zaldico schemes na nagiging dahilan daw ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon nga kay Tiangco ay bagamat yan ang gusto niya, maalis yung Zaldico schemes, yung dapat transparent. Kung bawat i-release na pera, ilalagay doon sa kanilang, hindi ko alam kung sa kanilang Facebook o sa kanilang journal.
Di sa gano'n nakikita, eto bibigyan ko, galing kay Saldico scheme, galing kay Saldico bigyan ko si City A, si City B, si City eto proyekto. Oh, Inalis na yung mga flood control projects. Doon nga sa 2026 budget ay may mga naiwan pa ring infra projects sa mga distrito gaya po ng mga multi-purpose hall. Yan muna. inalis yung pambihira. Pinalitan lang ng pangalan ng mga animal. Inalis yung flood control projects pero meron pa ring infra projects, multipurpose hall. Ayan na naman tayo sa multipurpose hall. Yung ano ni Chua na City Hall ginawa sa tabi ng kalsada. Pambihira. Latest dito, Jiggy. Marian, ano naman ang naging reaksyon ng ibang kongresista sa mungkahi ni Congressman Chanco? Jiggy, pabor nga yung ilang mga party list lawmakers isinusulong nga ni Tiangco. Kabilang na nga riyan si Public Accounts Committee Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Lalo na daw yung party list. Ha? Minsan dyan na binibigay yung pera. Naku, itong mga party list talaga. Sakit sa ulo. Nga kay Ridon, dapat kasama rin yung mga senador. Narito ang kanyang pahayag. I think we unite on the purpose that we have to be transparent as to the entire list of proposals by legislators. It is not just party list congressmen that make proposals in several districts, but more importantly, even senators. No? Gago rin to. Isipin mo. Si Chanco, congressman. Alam niya kung sino magnanakaw dyan. Wag na kayong magkaila. Sabi nga kayo mga congressman, alam nyo kung sinong kumita ng malaki dyan. Kayo alam nyo sino magnanakaw dyan. Sinusolusyonan ni Chanco paano hindi na mauulit yung Saldico scheme. Yung pagnanakaw. Yung style ni Saldico. Maging transparent sila. Ito namang gagong tao na ito, hindi po mura yun hire ano lang ng tanga. Itong gago na tao na ito, dinadala naman dun sa gustong dalahin sa Senado. Gusto niya patas. Wow! Lahat na lang ba Senado? Diyan nagmula sa inyo Asa ng mastermind si Saldi? Si Tambi? Tapos bawat galaw nyo, bawat kibot nyo gusto sa Senado. Kayo nga pinatay nyo agad yung investigasyon dyan sa flood control Kalukuhan tong tao na to talaga. Hindi nyo gusto masolusyonan yung problema. Kasi kung gusto nyo masolusyonan yung problema, pag may suggestion na dapat naman, regardless kung susunod ng Senado o hindi, hindi uhaya mong utusan ni Presidente yung mga tuta ron. May mga tuta naman sa Senado Ibig sabihin, kung ayaw sumunod ng Senado, hindi kayo susunod. Hindi susunod. Hindi transparent yung Senado. Kami hindi na rin. Tuloy na lang ni Saldico yung ginagawa niya. Ganon. O kung hindi man si Saldico, yung iba naman. Pambihirang pangangatwiran ng mga congressman. Turo ng turo alam naman natin, dyan ang malaking problema. Make these proposals in several districts. Yan muna ang latest. Alam mo, yung sinasabi natin, ito nakalantad na. Diba? Boying, ICI, what are you waiting for? Itinuturo na ng ebidensya si Saldi at si Tambi. Ba't punta kayo ng punta kung saan-saan? Si Bongo ba? Kung si Bongo ay hindi maka-Duterte, sisilipan nyo? Kung sip-sip sa inyo? Ganyan din si Cheese. Kung hindi ba niya forthwith yung issue dyan sa impeachment at dinayaan niya yung impeachment na hindi naman talaga siya ang pumigil. Siya lang ang parang Senate President noon. So kung saan dalhin yung
ng mga senador, yung usapin sa impeachment, doon niya inaano. Sisilipan niyo ba? Iba. Diyan pa lang kita-kita mo nilalayo na nila eh. Bakit? Ayaw ni Tambi kay Bongo. Bakit? Si Tambi naman talagang ayaw kay Sara, ayaw sa Duterte. Lahat na makakatulong. Ginawa din nila kay Pastor Kibuloy yan. Why? Close kay PRRD. Close kay Sara. Kung kumakain ba ng tae si Pastor, pag-iinitan ng gobyerno? Hindi. Kung parang siyang dilawan? Kung duwag siya? Hindi. Kaso hindi siya ganun eh. Nasa pagmumukhanan nyo, yung mga dapat nyo imbestigahan, layo pa kayo ng layo. Next po. Tingnan nyo. Kung sino yung mga malilinis, yung walang pakialam dyan sa budget, sila yung ginigipit. Pakinggan nyo to, sasabihin ni Senator Bongo, ha? Sir, for the record po, I am against unprogrammed funds. Hindi na natin kontrolado. Ito, maliwanag, ha? Against siya sa program funds. Kaya mo bang imbestigahan, Boying, yung mga dilawan? Yung gusto sa unprogrammed funds? Bakit ba? Ano bang problema sa unprogrammed funds? Saan napupunta yon? At nagiging source na po ng corruption at ginagawa pong gatasan ng Yan. Hindi natin, kasi wala, hindi siya allocated. Pondo lang nandiyan dyan. So kung anong gustong gawin, patungkol dyan sa pera na yan, basta gastusin. So hindi natin alam. So, halimbawa lang to, 10 billion unprogrammed funds. Hindi na natin alam. Pwede na nga nilang ibulsa yun eh. Hindi na natin ma-monitor. Di ba? iilan po. Concern lang po ako sa pera ng gobyerno. Dapat po yung maibalik po sa taong bayan. At yung pang ano ha? Yung legit nga na budget patungkol dito sa binubuo sa flood control projects, dinadaya. Nagiging ghost pa. Nawawala. Napupunta sa bulsa ni Saldi at mga ng ibang congressmen at ni Tambi. Di umano. Ito pang unprogram. Di ba? Tapos siya pa ang iimbestigahan ninyo. Yung mga malilinis, yung mga walang bahid ng nakaw. Yes, they are not perfect, but sinong perfecto? May kanya-kanyang personality na weaknesses yan. All of us. Pero yung walang bahid ng nakaw, yun ang gusto nyong pitikin. Mga animal talaga tong mga kababayan natin. Ay nako. Maraming salamat po doon sa mga nanonood. Sana po wag nyo pong kakalimutan na tayo'y naglalabas ng videos, mga 2 to 4 videos a day. Sana masubaybayan po ninyo. And i-like nyo po to video and sana din ay mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito, Coach Oli News PH. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. God bless everyone.